Unaiza versus Brooklyn. Jump ball. Wow, Pagyu! Ganado si Ganado. Talagang walang ay panggana. Mawala na. Sana. Oras pa rin tininan ko sa taas eh. Sablan, sablan. Molonski! Invincio. Wala. Rebound by Madrigal. Foul. Foul. By Madrigal. Ganado. Hinihikan. Mamaya. Wala pa. Mamaya. Hinihikan lang. Lupit ang announcer natin ah. Quantum music, no? Rowales. Isang laban na ito, tatakbo na. Aywa. Mana naman. 10 seconds shot lang. Traveling Molonski. Sayang. Traveling. Nga na eh.
Baldog. Lang. Tupo. Kaya ako dadal eh. Naglaro na po. Kinigpasan pa. Dito! Sir, tama kayo muna. Coach, tama ka, coach. Walang acting eh ako. 10 seconds shot clock. Yan. Free throw by Idincio. Warning din. 14 seconds shot clock. Gana. Nadala eh. Ganado. Aywa. Nakaba talaga ng trigal. 3 seconds. 3 seconds. Ball binigay niyo. Oh. Aray! Ganado. Wala na, nagbilang lang. Ano score? 10 seconds shot clock. 10 seconds remain. Gasyan!
Ten seconds shot clock. Malamang mananalo po tayo sa scammer. Ha? Ang mga kulay sa mga kalaban nyo ah. No? Ah, bro. Ano ko na. Molonski. Aywa. Halit. Tandang mo yun ang mga kalaban nyo. Ha? Yun ang mga kalaban nyo. Mag-dribble, mapatripid, maparipon. Wala. Kailan siya doon? Number 24. Parang varsity player. Oh, tangkad no? Ha? Tangkad. Ito yung galaw yan. Magaling pumasok. 3 seconds. Tira! Dalawa, tatlo, apat. Pugi ka! Magdarap ka sa kulay talaga. 10 seconds shot lang.
Seven second shot lang. Ang ganda ng stability. Hmm. Ano yung honor? Bago na. Yung dati. Dati pa. Wala namin ginawa kundi maglaro. Ito na lang. Ito sa dulo. Ito na lang. 23. Yan, 1-on-1. 1-on-1. Saudi Pinoy. Parang ganito rin, bagong model eh. Ano huli pa yan Oo. Hindi yung nag-slow mo. Kape na lang namin. Then second shot lang. Seven seconds. Wala. Kahit ano siya. Baka na tilay. Ha? Ganun lang talaga siya. Wala ba? 99. Pwede na kaya magabad yan. Hindi yung hindi nyo. Nakakasok ng river eh.
Ano na? Tahakin ang tuwid na pananampalataya na siyang maghahatid sa atin sa tagumpay pagdating sa kabilang buhay. Bahagi ng pananampalatayang Islam. Actually, ito ay kabilang sa mga haligi ng pananampalataya o haligi ng paniniwala sa pananampalatayang Islam. Ang maniwala sa lahat ng mga sugo na ipinadala ng nag-iisang tunay at tanging Diyos. Kinakailangan para ikaw ay matawag na isang tunay na mananampalataya ay kailangan paniwalaan mo ang lahat ng mga sugo na ipinadala ng nag-isang tunay at tanging Diyos dito sa sanlibutan. Kabilang sa mga sugo na dapat nating paniwalaan ay si Jesus na anak ni Maria o ang tinatawag na Isa al-Masih ibnu Maryam. Lahat ng totoo tungkol sa Kanya kinakailangan natin paniwalaan. Kinakailangan natin tanggapin. Kabilang yan sa haligi o saligan ng paniniwala o saligan ng paniniwala sa pananampalatayang Islam. Ano ba ang mga katotohanan na ito na tinatawag? Kailangan maniniwala tayo na si Jesus na anak ni Maria ay nilikha ng Allah na walang tatay. Makababalaghan ang kanyang pagsilang bilang patunay ng walang hanggang kapangyarihan ng Allah, na ang Allah ay makakalikha ng tao sa kahit anong paraan. Si Adan, nilikha niya na walang nanay, walang tatay, mula sa alabok at hindi nagmula sa pagkasanggol. Ibig sabihin, paano man nilikha ang isang tao, mananatili siyang isang nilikha. Hindi siya kailanman magiging kabahagi ng Diyos. Hindi siya maaring tatawagin na isang Diyos o kabahagi ng Diyos, isa sa tatlong persona ng Diyos o anak ng Diyos o kupan. Mananatili siya na isang nilikha, lingkod ng nag-isang tunay at tayong Diyos na walang iba kung hindi ang Allah. Si Isa al-Masih ibnu Maryam, hindi natin maikakaila na sa panahon ngayon, pati ang kanyang nanay
ay itinuturing na mga kabahagi ng Diyos. So sa kanilang mag-ina ay napakarami ng sumasamba sa kanila. Isang bagay na kung saan pinakamabigat na kasalanan na magiging dahilan ng pananatili ng tao sa impyerno magpakailanman. Kapag ikaw ay merong kinilalang Diyos, merong ibang sinamba, maliban sa Allah, ito yung kasalanan na walang kapatawaran, na magiging sanhi ng walang hanggang kaparusahan. Kaya sa pananampalatayang Islam, tinuturing si Jesus na anak ni Maria at ang kanyang nanay na mga patunay o tanda ng kapangyarihan na nag-iisang tunay at tayong Diyos. Patunay lamang ng Allah ay makapangyarihan at magagawa niya ang lahat ng kanyang nais. Kaya, ang ginagawa ng mga tao na pagsamba sa kanilang mag-ina, ito ay magiging dahilan na si Jesus o si Isa al-Masih ibn Maryam ang kauna-unahang tatanungin ng Allah sa araw ng paghukom. Sa muling pagkabuhay, pagkatapos na matipon ang lahat ng sangkatauhan, tatanungin ng Allah si Jesus na anak ni Maria. Bakit siya sinamba ng mga tao? Itinuro mo ba sa kanila? Sabi niya nga, Ya Isa ibn Maryam, aanta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Isang tanong lang. Sabi ng Allah, O Jesus na anak ni Maria, sinabi mo ba sa mga tao, itinuro mo ba sa mga tao na ikaw at ang iyong ina ay gawing dalawang Diyos maliban sa Allah? Isang tanong lang. Sasagot siya at napakahaba ng kanyang sagot. Mangangatwiran siya sa harap ng Allah na maririnig ng buong sangkatauhan. Hindi doon kailangan ng microphone o ng speaker. Dahil doon sa muling pagkabuhay, bukas na, wala na, tatanggalin ng Allah yung tabing sa ating pandinig at sa ating paningin. Pagdating doon ay wala nang tinatawag na al-ghaib. Lahat maririnig mo na, lahat makikita mo na. Kaya sasagot si Isa al-Masih ibn Maryam, sasabihin niya, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kalwalhatian sa iyo, aking Panginoon. Hindi ako maaring magsabi ng isang bagay na wala akong karapatan na magsabi o wala ang katotohanan. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kung yun ay sinabi ko, Allah, katiyakan na ito ay batid mo. Nalalaman mo ang nasa aking kalooban at hindi ko nalalaman ang nasa iyong kalooban. At ikaw ang nakakabatid ng lahat ng natatago. Sabihin, walang bagay na natatago sa alam. Alam niyan lahat. Ha? Tapos magpapatuloy siya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Wala akong sinabi sa kanila. Pag sabihin doon, si Jesus na anak ni Maria ay magiging saksi laban sa iyo kung sinamba mo siya. Magiging saksi para sa iyo kung sinunod mo ang kanyang aral. Ayun ang sasabihin niya. Wala akong sinabi sa kanila maliban sa mga ipinag-utos mo sa akin na sabihin sa kanila. Na ano? Anong utos nila? Sa lahat ng mga sugat ng propeta, iisa ang kanilang mensahe. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Nasambahin ninyo ang Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Yun ang kanyang tinulungan dito siya sa lupa.
Sambahin ninyo ang Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Ubudullah Rabbi wa Rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. At ako ay saksi sa kanila habang ako ay nandoon nakasama nila. Ibig sabihin, kaya niyang saksiyan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nung nabubuhay siya, nandito siya sa ibabaw ng mundo, walang sumasamba sa kanya. Sabihin, kung itinuro niya yon, nandito pa siya, sinasamba na siya ng mga tao. Subalit hindi, kailan siya sinamba ng mga tao? Nung wala na siya dito sa lupa. Ha? Kaya saksi ako. Sabihin niya Allah, na hindi ko itinuro yan, walang sumamba sa akin habang ako'y nandoon nakasama nila. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Walamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim. Subalit nang ako alisin mo doon sa piling nila, iniyakyat mo ako, ikaw na ang tagapagmasid sa kanila. Ibig sabihin, wala na akong alam sa kanilang ginawa. Wala na akong alam doon. Nung iniyakyat mo ako, wala na akong alam. Ikaw na yung tigapagbantay, tigapagmasid sa kanila. Ikaw na ang nakakaalam kung ano yung pinaggagawa nila. Wala na akong alam doon. Wa in ta'adzibhum fa innahum ibadu. Ito na. Nilinisin niya yung kanyang sarili. Kung sila ay iyong parurusahan, tunay na sila ay iyong mga alipin. Kasi wala na akong doon. Wala akong magagawa doon. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Subalit kung patatawarin mo naman sila, ikaw yung pinaka-makapangyarihan, pinaka-makatarungan. Ibig sabihin, alam mo kung sino ang dapat patawarin at alam mo kung sino ang dapat parusahan. So ang Allah ay magsasabi, Hada yawmun yanfa'us sadiqina sidquhum. Sa araw na ito, pakikinabangan ng mga makatotohanan ang kanilang pagiging makatotohanan. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha Allahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul kabir. Sasabihin ng Allah, sa araw na ito, pakikinabangan ng mga makatotohanan, ng kanilang pagiging makatotohanan. Ang sa kanila ay paraiso, na may mga ilog na dumadaloy dito sa ilalim nito. Doon sila mananatili magpakailanman. Malulugod sila sa Allah at kaluluguran sila ng Allah. Yan ang tunay at dakilang tagumpay. So yun po ang tunay na tagumpay. Na makaligtas ka sa araw ng paghukom mula sa parusa sa impyerno at makapasok ka sa paraiso. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Magkagayon ang sino man na may ligtas mula sa parusa sa impyerno at makapasok sa paraiso, tunay na siya ang nagtagumpay. So ano bang gusto natin? Magtatagumpay tayo sa kabilang buhay o magiging talunan tayo? Isa lang ang paraan, kilalanin at sambahin ang nag-iisang tunay at tanging Diyos lamang. Sundin natin ang kanyang mga utos at tayo ay kanyang tatanggapin sa kanyang paraiso pagdating sa kabilang buhay. Wallahu a'lam. Yan, 3, 4. Diba, nagpa-flash ka para namin, baka may laban. Pero alam nyo na. Papakondisyon yan. Wala. Rebound by Madrigal. Madrigal, no good. Pag tinalo mo anong position to? 4. Siya pala may free throw eh. Pwede ko na number 4 kasi Maras, number 4 tag. Alin? Ang kasi Maras. Point system kasi. Kailangan sila ng point system.
tambakan naman sila sa Unaysa. Pero kung alamang lang ng Unaysa sa kanila, mga 15. Yeah. Kasi 20 lang naman ang default eh. Yeah. Kaya tingnan. Kasi at saka University, 4-5. Saan sila sa Rocket Calaboras? Labos, pang ano ka na lang, pandilim ka na lang ng basketball. Maganda rin magiging ano kasi kung ito lalaban ng dalawang to. Kung isip aras. Pero kung pinalo ng Tinapuri, grupo ng mahalap Unaysa, na eh. silang papasok ng number. Tinapuri. Wow! Walang makakuha. Ayaw. Alam ko, masisigit ka rin yun. Papangiri talaga kayo. Bola na iba. Uy, bola. Diretso na yan. Number 5! Wala! Ano ka ba, best player ka? Kaya ako na pag di ka nakashoot, hindi kita gagawin best player ngayon. Fourth quarter, wala ka pang score. Stats, wala ka pang score. Side step, hop! Labo ah. Wala, labo nga eh. Buti ka mga matraveling. Buti mo nababo ka agad. Number 4, diretso-diretso. Nice! Wala pang score si ano ah. Pagyo. Pagyo, pag fourth quarter, wala kang score, wala kang ano, kailangan humingi ka ng pasa. Sablan, wala. Bigyan nyo! Yan o, pag hindi ka naka-score, wala. Usapan natin yan, pag hindi ka naka-score ng fourth quarter, remaining time, 3 minutes 30. Number 15, nice shot. Miss University nandito. Sinabihan mo ba? Itira lang. 10 seconds shot lang. Formality. Up! Madrigal. Foul! Warning for graduate. Tapos, wala yung penalty. Penalty na. Nice one. Pag hindi ka nakashoot ng fourth quarter, hindi ka best player. 24. Up! Yan na. Bigay mo na! Pag... Oh! Oh! Nice shot. Wala! Talagang ayaw kami dyan. Sino? Number 1, sino 1? No good. Up! Rebound, same ball. Ayaw mo dyan. Remaining time, 2 minutes. Pag hindi ka nakashoot ng fourth quarter, wala ka. Yes! O, sarili kayon. Bigyan nyo! La, 2. Oh, no good. 2 minutes. 4 seconds. Sablan, nice shot. Last 2 minutes. Ayaw ko na. Pag hindi ka naka-short fourth quarter, wala ka MVP. Saan niyo si Ismael? Yan, yan. Yan. Yan, yan. Ha? Oh, wala ka. Sinasabi ko sa'yo. Diyan ka na lang. Huwag ka na bumaba. Ayaw ng pasahan. Tatlo, dalawa lang ano. Number 9, nagmamadali, wala. Airball. 0-1. Si number 15, wala pa rin. Ayan na. Yes! MVP ka! Naka-1-quarter ka. Ayos yan. Nice. Wala pa rin. Wala pa rin. Number 15. Gak! Jump! Alis yan! Alis yan!
Game! Yeah! Pagdigan! Yan, nakaabot ka na. Dak! Isa pa. Bigyan mo, isa pa. Last. Wala na! Oh! Sayang! Walang dak. Sayang. Thank you.